Binuweltahan nga ni Direk Daryl Yap itong si Arnold Clavio. Ito yung matapos nila mag-suggest ang nasabing news anchor about sa pelikula na ipapalabas ni Direk Daryl Yap about kay Pepsi Paloma ngayong darating na Pebrero. Anyway, mula sa naging post ni Ako Si Igan o Arnold Clavio, aniya inilabas na ang trailer or teaser ng pelikula na The Rapist of Pepsi Paloma para sa taong 2025. At dito ay matapang na binanggit ang pangalan ni Bossing Vic Soto, official, bilang blank ng nagbibigting dating Bold Star o bilang blank ng nagbigting dating Bold Star na si Pepsi Paloma o Delia Smith sa totoong buhay. Pwedeng magtagpo sa artistic freedom ang direktor pero hindi sa mga umiiral na batas. Maliban kung may public record ang korte batay sa akusasyon, baka yun ang intensyon ang manggulat. Ilang dekada nang binubulabog ang Pilipino ng isyong ito, tuwing may malalaking mga problema ang isyong ito ay laging panligaw. Pero tanda ko, sa panayam ni Julius Babaw kay Coca Nicolas, kaibigan ni Pepsi, na ang blank issue ay gimmick at gawa-gawa lamang ng kanilang manager, ang namayapang si Dr. Ray de la Cruz. Dalawang Soto ang tumakbo sa eleksyon 2025, si former Senate President Tito Soto, kapatid ni Vic, at si Mayor Vico Soto ng Pasig City, anak ni Vic kay aktres na si Connie Reyes. Nagpapakontrobersya ang nasa likod ng pelikula at ang pag-iingay na ito ay malinaw na paghingi ng simpatya dahil malabo itong mapayagan ng Movie Television Review and Classification Board MTRCB na may hayagang paninirang puri o defamation. Sino ang source of information ng eksenang napanood o ito ba ay bahagi ng isang panaginip ng mga karakter? Huwag nating kalimutan na ang chairman at CEO ngayon ng MTRCB ay walang iba kundi si Lala Soto Antonio na anak ni Tito Zen at pamangkin ni Vic. Tandaan, sa mundong ginagalawan natin, hindi dapat mawala ang respeto sa kapwa at pagiging desente. May mga norms of ethics na dapat sundan. Bumanat naman si Direk Daryl Yap at pinaalala pa kay Igan ang mga ginawa nito kay Sara Balabagan. At hindi din daw feel nito na gawa ng pelikula ang nasabi nga pong news anchor. Siyempre, ang viral dati na di umano ay nagkaroon pala ng anak itong si Igan kay Sara Balabagan. At ayon nga kay Direk Daryl Yap, huwag itong manabutahe at huwag niyang bigyan o utusan ng MTRCB dahil may sariling pag-iisip si MTRCB Lala Soto. Ito ang open letter ni Direk Daryl Yap kay Arnold Clavio kung saan sinabi niyang, "Musta ka na? Maraming salamat sa pagbabahagi ng opinyon mo patungkol sa aking pelikula. Ibig sabihin, naglaan ka ng oras, kaisipan para ipahayag ito sa publiko kung anuman sa palagay mo ay tama. Ngayon, ang opinion ko naman ang tungkol sa sinabi mo. Sino ka para pangunahan ang pamunuan ng MTRCB na harangin ang pelikulang hindi pa nararating ang kanilang tanggapan? Hindi lang pampabastos sa pinaghirapan namin, kundi maging kay MTRCB Chair Lala Soto ang pinagsasabi mo. Sino ka para magdesisyon para sa kanya? Pinagmumukha mo siyang may gustong pagtakpan at natatakot. Hindi ganon si Chair Lala. Ipinakita niya ang kanyang pagiging patas sa maraming sitwasyon. Wala ring saysay kung pagbabatayan ang pamagat. Kung pipila ka sa takilya, hindi mo naman kailangan banggitin ang The Rapist of, sigurado akong halos lahat Pepsi Paloma lang ang sasabihin." Yan nga ang ibinahagi ni Direk Daryl Yap. Sinabi niya bandang huli na hindi ko naman gagawin yung ang paglabag kay Balabagan. Ayokong gumawa ng film tungkol sa reporter na nabuntis ang traumatized and abused na OFW na kinocover lang niya ang storya, kaya chill ka lang. Huwag mo kong ma-lecture-lecturan sa moralidad at tama o mali ha, yung ibinibintang sa akin. Puro imbento, puro bunganga. Yung sayo, may bunga. Yan ang naging buwelta ni Direk Daryl Yap kay Arnold Clavio. Well, wala pang pahayag dito ang nasabi nga pong news anchor. Yan ang ating showbiz top update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners.